Isang tanong ang madalas nating naririnig sa social media. Kapag nagkaroon ba ng digmaan ng China at US, damay ba ang Pilipinas? Marami ang nagsasabing siguradong masasali tayo. May iba naman na naniniwalang imposible itong mangyari. Pero ano ba talaga ang katotohanan? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit sinasabing isa ang Pilipinas sa mga bansang pinakaapektado kapag nagkaroon ng malaking digmaan sa pagitan ng China at US. Ginawa ko ang video na ito para hindi magpakalat ang takot. Ang layunin ko ay maintindihan natin ang sitwasyon batay sa geography, alyansa at realidad ng rehiyon. Kaya kung interesado ka sa mga usaping geopolitics at depensa, panoorin mo ito hanggang dulo. Bago natin maintindihan kung bakit maaaring maapektuhan ng Pilipinas, kailangan muna nating tingnan ang mapa. Kapag tiningnan natin ang Asia, mapapansin natin na ang Pilipinas ay tila nasa gitna ng ilan sa pinakamahalagang rutang pandagat at himpapawid sa rehiyon. Sa ating hilaga ay ang Taiwan, sa kanluran ay ang West Philippine Sea, at sa silangan naman ay ang malawak na karagatang Pasipiko. Hindi lang ito basta lokasyon sa mapa. Sa pananaw ng mga strategist at militar, napakahalaga ng posisyong ito. Halimbawa, kung magkaroon ng krisis o labanan sa Taiwan, ang pinakahilagang bahagi ng Pilipinas, lalo na ang Batanes, ay napakalapit sa isla. Dahil dito, anumang malaking kilos ng mga barko, eroplano o iba pang puwersang militar sa paligid ng Taiwan ay maaaring magkaroon ng epekto sa seguridad ng Pilipinas. Bukod dito, ang West Philippine Sea ay isa sa pinakamahalagang rutang dinaraanan ng pandaigdigang kalakalan. Napakaraming barko ang dumaraan dito araw-araw. Dala ang langis, pagkain, electronics at iba pang produkto na ginagamit ng maraming bansa, kabilang ang Pilipinas. Kung magkaroon ng malaking kaguluhan sa rehiyong ito, maaaring maantala ang paglalayag ng mga barko, tumaas ang gastos sa transportasyon, at kalaunan ay maramdaman ito ng mga ordinaryong mamamayan sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Dahil sa lokasyon ng Pilipinas, hindi natin kailangang maging direktang kalahok sa isang digmaan para maramdaman ang epekto nito. Sapat na ang pagiging malapit sa sentro ng tensyon upang maapektuhan ang ating ekonomiya, seguridad at pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya kapag sinabi ng mga eksperto na mahalaga ang lokasyon ng Pilipinas, ito ay dahil ang ating geography ay naglalagay sa atin sa isang posisyong may malaking impluwensya sa seguridad ng buong Indo-Pacific region. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit madalas na nababanggit ang Pilipinas kapag pinag-uusapan ng posibleng sigalot sa pagitan ng China at US, ang EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Maraming taong nag-aakala na kapag may EDCA, ibig sabihin ay meron ng permanenteng base militar ng Amerika sa Pilipinas. Ngunit hindi ito ang eksaktong nilalaman ng kasunduan. Ang EDCA ay isang kasunduang nilagdaan ng Pilipinas at US noong 2014. Layunin nitong palakasin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng depensa. Sa ilalim ng kasunduang ito, pinapayagan ng mga puwersa ng US na gumamit ng ilang itinalagang kampo at pasilidad ng Armed Forces of the Philippines para sa mga aktibidad tulad ng military training, humanitarian assistance, disaster response, at paglalagay ng ilang kagamitan at supply. Mahalagang tandaan natin mga kaibigan na ang mga pasilidad na ito ay nananatiling pag-aari ng Pilipinas. Hindi ito ibinibigay sa US bilang permanenteng base. Ngunit bakit ito mahalaga sa usapin ng China at US? Dahil kung magkaroon ng malaking krisis sa rehiyon, lalo na sa paligid ng Taiwan o sa West Philippine Sea, maaaring maging mahalaga ang lokasyon ng mga EDCA sites para sa suporta, logistics, at koordinasyon ng mga operasyon ng US at Pilipinas. Dahil dito, ilang opisyal ng China ang nagpahayag ng pag-aalala sa pagpapalawak ng EDCA dahil sa kanilang pananaw ay maaari itong magkaroon ng papel sa isang posibleng sigalot sa rehiyon. Samantala, iginiit naman ng pamahalaan ng Pilipinas at ng US na ang EDCA ay para sa pagpapalakas ng kakayahan sa depensa ng Pilipinas, para sa pagtugon sa mga kalamidad at pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon. Hindi nila ito inilalarawan bilang kasunduan para magsimula ng digmaan. Kaya mahalagang maunawaan natin na ang EDCA ay isang kasunduang pangdepensa. Gayunpaman, sa panahon ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific, nagiging sentro ito ng atensyon dahil sa posibleng papel nito sakaling magkaroon ng mas malawak na krisis. Sa madaling salita, ang EDCA ay isa sa mga dahilan kung bakit itinuturing na mahalagang bansa ang Pilipinas sa estratehiya ng rehiyon. Ngunit kung paano ito gagamitin sa isang aktwal na krisis,
ay nakadepende pa rin sa magiging desisyon ng mga pamahalaang sangkot at sa magiging takbo ng mga pangyayari. Ngayong alam na natin kung bakit mahalaga ang lokasyon ng Pilipinas at kung ano ang papel ng EDCA, ang susunod na tanong, ano ang maaaring maranasan ng mga Pilipino kung sakaling magkaroon ng direktang digmaan sa pagitan ng China at US? Mahalagang linawin natin na hindi nangangahulugang magkakaroon agad ng labanan sa mismong teritoryo ng Pilipinas. Ngunit kahit hindi tayo direktang kasali, maaari pa rin tayong makaranas ng malalaking epekto. Una, ang pagtaas ng presyo ng langis. Ikalawa, maaaring maantala ang pagpasok ng mga produkto sa bansa. Ikatlo, maaaring maapektuhan ng ekonomiya. Ikaapat, maaaring tumaas ang tensyon sa West Philippine Sea. At ikalima, cyber attacks at disinformation. Sa modernong panahon, hindi lamang mga sundalo, mga barko at eroplano ang ginagamit sa digmaan, kasama na rin ang cyberspace. Maaaring targetin ang mga communication network, financial systems at iba pang critical na infrastruktura. Kasabay nito, maaaring kumalat ang maling impormasyon o propaganda sa social media upang lumikha ng takot at kalituhan. Kaya napakahalaga ng pagiging mapanuri. Hindi lahat ng kumakalat na balita sa internet ay totoo, lalo na sa panahon ng matinding krisis. Sa kabuuan, ang pinakamalaking epekto ng isang posibleng digmaan sa pagitan ng China at US ay maaaring hindi agad mga pagsabog o labanan sa Pilipinas. Mas malamang na unang maramdaman ng mga Pilipino ang epekto nito sa ekonomiya, presyo ng mga bilihin, supply ng mga produkto, seguridad sa rehiyon, at maging sa impormasyong ating natatanggap araw-araw. At ito ang dahilan kung bakit mahalagang pag-usapan ang isyong ito. Hindi upang maghasik ng takot, kundi upang maunawaan kung paano maaaring makaapekto ang mga pangyayari sa mundo sa ating pang-araw-araw na buhay. Matapos natin pag-usapan ang mga posibleng epekto, isang mahalagang tanong ang kailangang sagutin. Sigurado na ba talagang magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng China at US? Ang sagot ay hindi pa siguradong magkakaroon ng digmaan ng China at US. Bagamat mataas ang tensyon sa Indo-Pacific, lalo na sa usapin ng Taiwan at West Philippine Sea, hindi ito nangangahulugang hindi na maiiwasan ang isang malaking digmaan. Sa kasaysayan, maraming beses nang nagkaroon ng matinding tensyon ang mga malalaking kapangyarihan nang hindi ito nauuwi sa direktang labanan. Sa halip, mas madalas na lang ginagamit ang diplomasya, negosasyon, pagpapakita ng lakas militar, at mga hakbang sa ekonomiya upang ipagtanggol ang kanilang mga interes. Isa pang mahalagang dahilan ay ang napakalaking magiging kapalit ng isang digmaan. Ang China at US ay dalawa sa pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Magkakaugnay ang kanilang kalakalan, industriya at pandaibigang supply chains. Kung magkaroon ng direktang labanan, hindi lamang sila ang maapektuhan, maaari ring maranasan ng maraming bansa ang pagtaas ng presyo ng langis, kakulangan ng mga produkto, pagbagsak ng mga pamilihan, at paghina ng pandaigdigang ekonomiya. May isa pang dahilan kung bakit parehong maingat ang China at US. Pareho silang may makabagong sandata at pareho silang may malalakas na hukbong militar. Alam ng bawat panig na ang isang direktang digmaan ay maaaring magdulot ng napakalaking pinsala at mahirap hulaan kung sino ang tunay na magwawagi. Dahil dito, karaniwang inuuna ang pagpigil sa paglala ng sitwasyon kaysa ang pagsisimula ng isang malawakang labanan. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na wala ng panganib. Ang pinakamalaking banta ay ang posibilidad ng miscalculation. Kaya patuloy na mahalaga ang komunikasyon at diplomasya upang maiwasan ang ganitong mga pangyayari. Sa madaling salita, mataas ang tensyon sa rehiyon. Ngunit ang tensyon ay hindi otomatikong nangangahulugan ng digmaan. Hanggat may bukas na usapan, diplomasya at pagnanais ng mga bansa na maiwasan ang isang mapaminsalang labanan, nananatiling may pag-asa na hindi mauwi sa direktang digmaan ng mga alitan. At para sa Pilipinas, ang pinakamahalagang gawin ay patuloy na palakasin ang sariling kakayahan sa depensa, panatilihin ang maayos na ugnayan sa iba't ibang bansa, at maging handa sa anumang posibleng mangyari habang umaasa na mananaig ang kapayapaan. Sa huli, hindi natin kontrolado kung ano ang mangyayari sa pagitan ng China at US. Pero bilang mga Pilipino, mahalagang alam natin kung paano maaaring maapektuhan ang ating bansa. Ang kaalaman ang isa sa pinakamabisang depensa laban sa takot, maling impormasyon at mga haka-haka. Kaya bago tayo maniwala sa anumang balita, siguraduhin nating ito ay mula sa mapagkakatiwalaang mga sanggunian. Ngayon, gusto kong marinig ang opinyon ninyo. Sa tingin ba ninyo, handa na ba ang Pilipinas kung sakaling lumala ang tensyon sa rehiyon? Ano ang dapat unahing gawin ng ating gobyerno? Ibahagi ang inyong sagot sa comment section. Babasahin ko ang inyong mga komento
at maaaring maisama pa ang ilan sa susunod nating video. Kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito, paki-hit ang like at yung subscribe button at pwede mo ring i-follow ang Facebook page natin para hindi kayo mahuli sa ating mga susunod na talakayan tungkol sa geopolitics, depensa at mga isyong may malaking epekto sa Pilipinas at sa buong mundo. I-share mo na rin ang video na ito sa inyong pamilya at sa mga kaibigan ninyo upang mas marami ang magkaroon ng tamang kaalaman. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi at patuloy tayong maging mapanuri sa bawat impormasyong ating natatanggap.